Dito po tayo sa Quezon Memorial Circle. It's Herb Day, Genovese, Rosemary. Going back to the corner where you first saw Charlene's hands. Dito na po sila sa ating counter. Huwag mag-alala, may plastic pa yan. Mint. Na dati staple sa garden yan. Tumigil ako sa kasi, sa herbs. Sobrang leggy niya, oh. Leggy, ibig sabihin ng haba, mukhang toge. Diba ang toge, sa dilim pinapatubo? Ito nasanay ito sa lilim. Ayan, oh, ganyan. Every time na may gagawin po kayo sa isang herb, ma-appreciate po niya ang konting haircut. Yan ang gagawin natin ngayon. Kapag gusto nyo mag-clone, dun po kayo gugupit. Isplakak. Boom. Alam mo, pwede natin i-freeze itong malalaki. Boom. Shot glass, regalo sa akin ng tropa na si Japo Barrientos. The biggest fan of the Utah Jazz in the Philippines. Mula sa Guam. Ito na ang ating basil. Boom, shakalaka. Sa rosemary, nagawa ko na rin yung method na yun. At tayo ng medyo brown na natangkay. Okay. Ito na ang aking rosemary salt. Madadagdagan na ang kanyang supply ngayon. Look at that. Look at that. Yan. Ganun lang. Ganun lang, baby. Ito na ang asin. Yes, sir. Ganun. Ganun lang. And the tradition continues. Halo lang. Cover up. Tapos. At dito ko lalagay yung basil. Nagamit din yung bento. Cover natin. Papunta ito sa freezer. Malalantalan to pag hindi ko nilagay sa freezer. First time ko gagawin din. Try. Freezer. Alam nyo, iisa lang naman ang customer ko dito sa Casa Lasa. Si Charlene lang. Ayusin natin yung kanyang desk. Diyan ko ilalagay yung herb shot glass niya. Okay, Tams. Practice lang naman sa next na dinner night ni Madam. Amoy mo. Bango-bango. Ngayon, ang ating mga herbs ay kailangan na nating ilabas para ma-acclimate na o yung bang masanay na sila sa klima sa labas. Hindi, kaya ako nagbe-video kasi lulutuin ko to, tol, bougainvillea. Try ko i-freeze ko ano mangyayari. Kung ma-maintain niya yung kanyang itsura. Dumalaw tong dalawa na nahawa na sa ano. Nag-ICU na si Ayu. Ha? Nag-ICU na si Ayu. Ang tigas na ng basil, oh. Parang crispy kangkong. Lagay natin yung ating napitas na bougainvillea. Tingnan natin ano mangyayari sa kanya sa freezer. Herbs. Kahit hindi herbs yung bougainvillea. After replanting, huwag kalimutan magtilik. Matapos ang replanting, we end up with this. Bago tayong mga tangkay at may mga dahon na pwedeng i-preserve or patubuin. Yung mga bagong dahon nahugasan at makakasama na sa ating freezer. First time kong ginawa itong freezer, pero so far gumagana naman. Ang ating pong alugbati na itinanim noon, nag-uugat na. Ayan, isang example. Look at that. Ayan. Ugatations na siya, pwede na siyang itanim sa lupa. Ayan ang nag-hope ako na mangyari din sa basil. Nag-stable na yung ibang basil. May iba namatay na, pero ito stable na. At ang kanyang mulch ay yung mga shells na kinain namin. Nasa compost po siya, nakatanim. Mga kinain din namin yan. Ganda. I hope na-appreciate nyo rin. Nakikita nyo rin yung beauty na nakikita ko. Tinanim sa compost, minulch ng shell. At ito kakainin din namin. Sakto. Mukha ng pasta si Sherlyn. Ano oras na? Anong oras na? 12 midnight. Wasak na ang ating diet nito. Ito yung body clock. Ayan. Sige. First time niya makikita. Impressive. Wow. So, gamitin mong gunting o hindi na? Hindi na eh. Sige. Dali lang. Ipis lang. Sakto, mainit pa. Perfect. Kasi wala pa ako nakita nag-freeze ng ganyan, no, Beb? Sayang kasi pag nag-harvest ng madami. Interesting to. Tapos parang maluluto siya sa init nung pasta, di ba? Wow!
impressed. Ha? Niwala ka na, babe? Oo. Boom, tsakalaka. Mangan! Focus mo to. Tagal ko rin ginagamit to. Memorize ko nga lyrics nun. Mumunti, pero stable na po ang ating basil. At yung compost po namin na kapag binibistay ko o sinasala, lagi may natitirang parang shell ng tahong, kung ano-anong shell, yun po yung ginamit kong mulch niya. Ayan. Yung ating rosemary ay okay na rin. Yung alugbati na aking tinanim okay na rin. Cute nga niya Parang mga barya, parang mga maliit na pagong. Ayos na rin. Multiples po yan. Pati itong mga to. Isa sa mga kagandahan ng compost kahit hindi namin sinasadya may mga tumutubo na kamatis. Kasi madalas ang kamatis at napupunta sa aming food waste bucket, tumutubo lang ng kusa ng ganyan. Pinupulupot ko lang ng ganyan para meron siyang support. Ayan. Kakahiwa ko lang ng onion kaya na umaga. Tapos, ang lala, naiiyak talaga ako sa sibuyas. Usually para sa akin, sintomas na yun ng mapurol na kutsilyo. Hasa muna tayo. Ayun, bumula. Konti lang. Kita mo sa mga matagal lang nanonood sa akin, meron po ko tayong hasa video. Gusto ko lang sabihin bawat episode may natututuhan po ako. Ngayon, di na ako masyadong boy kabado. Dati, overanalyze pa no? Halika na nga't masubukan na ito. Tingnan natin kung iiyak tayo. Better. Okay, better. Totoo nga guys. Kanina, same onion. Sinap-chap-chap-chap ko ng ganyan lang. Maluha-luha na ako. Ngayon wala. So now you know. Ako ngayong araw ko lang din napatunayan. Narinig ko na dati yan, pero ngayon ko lang napatunayan. Na kung naiiyak ka sa onion, mapurol na ang kutsilyo siguro ninyo. Lulutuin ko yung iba. Yung iba ilalagay natin sa ating pickle onion. Pag ayaw bumukas ng jar, ito lang yung style. Pukpukin mo ng kahit anong manipis na matigas like kutsara o tinidor. Bukas na. Preservasi. Same way, meron po tayong pickled garlic. Yan. Okay, chop na po siya. At anong nakita ko sa pantry? Ito. Youngstown Premium Sardines. Luto ng pasta. Sim basic lang ng pagsasaing yan. Lalagyan mo ng asin, tubig, palambutin. Yan na. Okay na. May pasalubong si Uncle Willie sa amin na cashew yata to, babe. No. To, by Chambin Dudong. By Chambin Duwong. Cashew with salt. Ayun nga, cashew with salt. Natikman mo na ba yan? Oo. Takpan mo. Pinapakpapak ko na nga Durugan na nga dito. More. Butter. Pampalasa lang. Nyaw. Chef Vern! Chef Vern! Lagyan natin ng konting orange ripe mango chutney. A little too spicy. Wow! Ito na yung chutney. Bango. Actually, okay na to. Hintay mo to, Russell, So guys, may customer tayo. Oh my gosh! So nice. Sure ka, ha? Teka lang, yung style nga ng palabas natin Hindi ko na to. Hindi ko na to, pero okay lang. Mainit pa naman yung plato. Mainit pa naman yung plato.
Sure, kaya mo ng cashew. Look at the look of that. Ito para kay Charlene. Para kay Russell. Okay? Dessert mo. Gutom na gutom si Rusty. Wow. Ikaw mo. At ang arte ng likod mo. Sarap siya. Ha? Masarap na kulat ako. Diba? Bayo. Ngayon ako nakatikim ng chutney na pasta. Chutney. Pasta na may chutney. Tsaka ba yung iba-iba? Kita nyo guys, nagulat sa sarap. Chef Vern! Chef Vern! Kung maalala po ninyo ang aking stick o jar kung saan nilalagay ko yung mga ginupit na herbs, may update na po tayo. Ugat. At pati ang ating basil. Kita niyo ugat? Ayan o. Oh. Ayan yung ugat o. Purong tanim natin dito. Okay. Papaya. Ligaw na papaya. Compost po kasi ito. Compost po yan kaya kung ano-ano tumutubo. Hindi ko naman kaya magpatubo ng papaya dito sa Quezon City. At bago ko kayo bitawan, flex ko lang po muna sa inyo itong aking bagong peppermint. Yung mga nakikita po ninyo kanina ay mga spearmint po yata yun. Ito peppermint, mas malalaki. Ayan o. Thank you for watching ang basil episode. Although, magtatapos tayo sa mint. Because, it is meant to be.